Magsilhod po ang lahat para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong hinihiling ko, atin pong banggitin ang ating mga pangsariling intensyon, gayon din ang intensyon ng ating komunidad. Itaas din natin sa ating panalangin ang mga kapatid nating dumaranas ng karamdaman dahil sa pandemya ng COVID-19. Isama din po natin ang mabilis na pag-ahon ng ating mga kapatid na nadamay sa naganap na sunog kaninang umaga. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan ng kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na do'y pinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa Kanya? Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ako nakakatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidiliman sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling, kahit ito'y mangailangan ng kababalaghan. Naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ng isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, ano man ang ipasa mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso, na ang nais ko'y matupad kong lahat at ng lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa Kanya na maging ampong anak niya at ang Kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. Sanawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ilang sandali po ay magsisimula na po ang ating banal na misa. Mangyari pong ihanda natin ang ating mga sarili. O Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia!
Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong naligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes ng ikatlong linggo sa muling pagkabuhay. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy, oh come before the Lord, and play for him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Okay lang? May food pantry na ba o community pantry tayo dito? Wala pa? Ang ganda ng mga nakikita natin, mga taong gustong tumulong, mayroon mga tao naman ay gustong wag na ipagpatuloy, may mga kaguluhan, pero mas okay pa rin yung tuloy-tuloy lang pagtulong natin sa ating kapwa. Maraming beses mga kapatid ko kay Kristo, kayang-kaya nating tumulong. Hindi lang natin alam kung paano tayo tumulong. Kaya maganda yung may mga leaders po tayo na sila mismo gumagawa ng paraan kung paano may hatid sa ating mga kapatid na nangangailangan ang mga tulong na gusto nating ibahagi sa ating mga kapatid. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, kikita po natin na tayo ay tumatanggap ng hindi lamang po isang simbolo, kundi yung talagang katawan at dugo ni Kristo ang tinatanggap natin. At sa unang pagbasa, makikita din po natin at marinig natin kung paano si Saul, paano nagpakita sa kanyang ating Panginoon at nagiging Paul na siya ng magbagong buhay na siya. Yan din ang wish ko para sa ating lahat. Na sa pagbabagong buhay natin, makilala natin ang ating Panginoon
at ipakilala din po natin siya sa ating mga kapwa, mga kaibigan, mga kapatid, lalong-lalo na yung ayaw pa siyang makilala at matanggap. Kaya po mga kapatid Kristo, sa ating selebrasyon ngayon, sa ating banal na misa, hilingin po natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng lakas, na bigyan tayo ng kapatawaran din sa mga sandaling pikit mata po tayo na ayaw nating makita, ayaw nating marinig ang mga hinaing ng ating mga kapatid na nagugutom, mga kapatid natin na nangangailangan ng ating tulong. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkakulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya na roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging mga lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubsob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag niya ang Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya
at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong maalagad sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang takpin ng lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang sinumang kumain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit,
Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Tuwing mayroon pong blessing sa patay o may funeral mass, lagi ko pong naalala at kinakanta yung I am the bread of life. No? Talang itong laging nagbibigay sa akin ng malaking pag-asa na hindi natatapos ang buhay dito sa kabaong na ito. Ngunit ito po ay isang transition. No? Transition from one life to another life. Yung kantang, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father draws him. And I will raise him up. And I will raise him up. And I will raise him up on the last day. Kaya, pag kinakanta ko yan, nitingnan ko yung kabaong, sabi ko, okay lang yan. No? Lupa lang yan. Ang importante dyan, yung kaluluwa mo. No? Importante dyan na yan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. No? I will raise him up and I will raise him up. Hindi lang po symbolical, no? Nangyari kay Saulo. Literal talaga yung conversion ni Saulo. Literal talaga yung pagpapakita ng Panginoon sa kanya. Hinulog siya sa isang kabayo. No? At doon po, nagpakita sa kanya si Jesus. At ano sinabi ni Jesus? Ako si Jesus. No? Ang pinipersecute mo, ang pinapatay mo, pinapahirapan mo. Ako ito. So, kung makita natin yun, sabi natin kung minsan di ba lahat tayo nag-wish tayo na magpakita sa atin personally ang ating Panginoon? No? Gusto ba ninyo magpakita sa inyo ang Panginoon? Sigurado kayo? Handa ba kayo? Ha? Handa ba kayo magpakita sa inyo si bro? Nakita ko one time itong may story ngayong bago, di ba? Si bro, yung nagpapakita talaga personally na kinakausap ng batang bulag na nagkakita. Tapos kahapon ko nakita kasi, tapos yung isa, kahapon ba yun? Isang araw. Yung isa naman, nagpakita din sa kanya. So dalawa na sila ngayon. Kinakitaan, habang ako'y nanonood, sabi ko, galing naman yan. Ang galing naman yan. Sabi kong ganun. So, I wish na magpakita rin sa akin na Panginoon, no? Pero, iniisip ko sa sarili ko, kung magpakita siya sa akin, sigurado tatanungin niya ako, di ba? Ano mga pinagagawa ko? Mamaya pareho din ako kay Saulo. No? Mamaya parusahan din ako ng ating Panginoon, gamitin niya akong bulag. Ganon. No? So, all of us, mga kapatid ko kay Kristo, may mga bagay sa buhay natin, na dala-dala natin, na kadalasan po, ito mga dala-dala nating mga ugali natin, kadalasan, hindi lang po ito ang sabihin natin, Kristiyano ako, tatabaw ko pare ako, wala, okay lang sa akin si Lord. Pero kadalasan po, o kung minsan, huwag naman natin sabihin kadalasan, no? Kung minsan po, may mga nagagawa tayo, na nagdadala sa ating kapwa-tao sa ibang landas, hindi patungo sa Diyos. Hindi tayo naging instrumento ng kaligtasan para sa ating kapwa. Kung minsan po tayo naging instrumento ng pagkawala o
mawala na landas na ating mga kapatid. Kaya actually po, pwedeng sabihin sa atin ng ating Panginoon yan. Pwedeng sabihin sa atin, ano bang ginawa mo sa iyong kapwa? Di ba? May nagawa ka ba sa mga nagugutom? May nagawa ka ba sa mga drug addicts na yan? May nagawa ka ba sa mga politikong korap? May nagagawa ka ba sa mga pari mong sinungaling? No? So mga katanungan yan actually mga kapatid kay Kristo, no? Na nagsasabi sa atin, hindi naman tatanungin sa atin ng ating Panginoon kung gaano ka kabait o ano what. Ang tanong talaga sa atin, first question sa atin, anong ginawa mo sa iyong kapwa? Kaya pag nakita ka ng ating Panginoon, kaagad-agad itatanong sa iyo, anong ginawa mo sa iyong kapatid? Anong ginawa mo sa iyong kapwa? Ano kayang isasagot mo doon? Kadalasan po kasi sabi na, nagsisimba naman ako lagi, nagdadasal naman ako ng rosaryo, nagkukumunyon naman ako lagi, no? So okay na yan. Hindi po. Kaya sinasabing komunyon, no? Yung komunyon na sinasabi natin, yes, we are receiving the word of Christ, pero yung komunyon, tinatanggap din po natin ang katawan ni Kristo dito po sa ating misa. Pero hindi yan kumpleto. Komunyon, we have to be in union with the church. Sino ba ang church na ito? Ano ba ang church na ito sinasabi ng ating Panginoon? Ang simbahan na sinasabi ng ating Panginoon, yung mga kapatid po natin sa labas. Yung mga hindi nakakilala sa Kanya. Yung mga nangangailangan. Yan din po ay komunyon. At kadalasan po, yan po ang hindi natin nagagawa. There was a time na mayroong mga kapatid tayo na second union na mga couples, no? I worked with them in Brazil for many years. Yung mga second union na sila, meaning to say, marami sa kanila, hindi na sila pwede magpakasal sa simbahan, pero tinanggap pa rin namin sila at nagkaroon kami ng Couples for Christ, the Second Union. Meron kaming grupo na gano'n doon sa Brazil. At alam po ninyo, tuwing meeting, laging may nagtatanong sa amin, Father, kailan naman kami pwedeng magkomunyon? Yun lagi ang tanong nila kasi miss na talaga daw nilang magkomunyon sacramentally. O kasi ligayang spiritually yung communion daw nila. Gusto nilang, talaga sacramental communion? Sabi ko sa kanila, na alam po ninyo ang komunyon na tinatawag, yes, komunyon to, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, dugo ni Kristo. Komunyon din yang tinatawag nating words of Christ, ang salita ni Kristo. Komunyon din po yan. Pero mayroong isang komunyon po na napaka-importante na kayang-kaya ninyong gawin. Ano po yung Father? To be in communion with the Church of Christ. Yan po ay katawan ni Kristo. Sino po sila? Yung mga taong nangangailangan. Oo. So pag ginawa po ninyo yan, you are not outside the church. You are in communion with the church. Kasama po namin kayo. Hindi kayo sa labas ng simbahan. Sa loob po kayo ng simbahan. Oo? So kung mayroon mga hindrances para hindi kayo makatanggap ng sacramental communion during the Mass, pero itong communion, napaka-importante na ito, nagagawa po at magagawa at pwede po ninyong gawin. No? So, there it is. Paul received Christ in person, nagpakita sa kanya ang ating Panginoon, kaya nagkaroon siya ng conversion. Dito sa ating misa, we receive Christ through His words. And we receive Christ through the bread and the wine. Na hindi po siya isang simbolo lamang. No? Ngunit isa po siyang sign, sacramental sign talaga. Literalmente pwede nating sabihin na katawan talaga at dugo ni Kristo ang ating tinatanggap. So, should not have doubts about it. Hindi na, huwag na tayong
magduda. No? Huwag na tayong magduda. It's the real body and blood of Christ na tinatanggap natin. At napakaganda rin pong communion na pag-receive natin ng katawan ni Kristo kung kaisa tayo ng simbahan para sa ating tinatawag na solidarity with the poor, solidarity with the marginalized people. Huwag po natin silang husgahan, huwag po natin silang i-condemn, mahalin po natin sila, tanggapin po natin sila, respetuhin po natin sila. That is a very good way of receiving Christ, ang pagtanggap natin kay Kristo. Kasi sinungaling tayo kung sasabihin natin, we are in communion with the church, nagdadasal tayo, nagkukomunyon tayo dito, with His words, pero hindi nato po ginagawa yung communion natin with our brothers and sisters na nangangailangan ng ating tulong. No? So yan ay napakagandang dapat nating isipin lagi, mga kapatid ko kay Kristo. He is the bread of life. Jesus is the bread of life. Kaya dapat sa mga kapatid natin, walang nagugutom, no? Kung kumakain tayo, sana isipin natin yung mga kapatid nating walang makain. Solidarity, no? Yung bang nirerespeto natin, tinapasalamatan natin ang Diyos sa mga grasya na tinatanggap natin. It's actually one way of being, of having solidarity with our brothers and sisters also. No? So my brothers and sisters, yan ang pagtanggap kay Kristo. The real Christ. No? The real Christ, yung mga taong nangangailangan ng tulong. The real Christ, yung mga taong hindi lang po sa pagkain, physical na pagkain, kundi pagkain na salita ng Diyos, na makita nila sa atin na tayo ay mabubuting tao, na makita nila sa atin nirerespeto sila, na makita nila sa atin na gumagalang tayo sa kanila, na makita nila sa atin na, wow, ang ganda naman. Nag-communion ng salita ng Diyos, nag-communion dito sacramentally ng katawan ni Kristo, at ibinabahagi natin sa ating kapwa ang tunay na katawan ni Kristo na na-receive natin dito. Ibahagi sa ating kapwa si Kristo, ang buhay na Kristo, hindi po ang patay na Kristo. Because patay na Kristo doesn't exist. Buhay lang po ang Kristo natin, at yan po ang dapat nating ibahagi sa ating kapwa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ni Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalong-lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot na patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa
ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal nating yumao sa buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain mo lang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihahain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawano sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano pingidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo
Binadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaidiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Yesu Kristo, binigay po niya sa atin ang kanyang katawan upang ating kakanin, ang kanyang dugo upang ating inumin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. I am the bread of life. You who come to me shall not hunger, and who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father's draws me, and I will receive up, and I will receive up, and I will receive upon the last day. The bread that I will give is my flesh for the life of the world. And if you eat of this bread, you shall live forever. You shall live forever, and I will raise him up, and I will raise
and though you die, you shall live forever, and I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami ay sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay naming tugon, lalaganap alam ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging lapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Limang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.